May request po ang isa nating subscriber na si Sir Noel Jailo. Shout out po sa inyo, sir. Ito po ang kanyang request. Bossing, sana po gumawa ulit kayo ng diagram ng rice cooker at maipaliwanag nyo ang flow ng kuryente katulad ng sa electric fan. Salamat po. Isama nyo na rin po ang plancha. Maraming salamat po, sir, sa mga tiwala ninyo. Mabigat po ang inyong kahilingan. Hayaan niyo po at gagawin ko ito ng diagram. Pipilitin ko rin na maipaliwanag ito sa inyo. Pero shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan, sa mga nag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Lorenzo Advincula Jr., RN Official, Oni Pajardo, Ricky Muyo, William Prietos, Marlon Labilla, Edwin Eduardo Sorca, si Dario R, Andres Vargas, Edgardo JR Datu, Jamal Boy, Gilbert Tech, Mayeng Tech PH Official, Jose de la Cruz, CK Trading, Inking 63 TV Vlog, Joel Renz Valeros, Jeffrey de la Cruz, Eduardo Malupangge, Saldi Mabilangan, Boy Spark, Bencio Bergunyo, Ian Kenneth San Juan, Luis Abutanmo. Ganon din po sa mga silent viewers ko. Alam ko po na nanonood kayo kahit hindi kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Paano ba gumagana ang isang rice cooker? Para masagot yan, gumawa po muna tayo ng simpleng diagram para madali natin itong maunawaan. Ito na po ang diagram. Ang tawag ko po dito ay basic circuit. Ang circuit ay isang kumpletong koneksyon na kung saan ay pwedeng madaluyan ng kuryente. May connecting line or wire para maiduktong-duktong ang bawat part. May component protection, security para sa short circuit. May on-off switch para makontrol, makonect, ma-terminate ang circuit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang load resistor. Dahil ito po ay circuit ng rice cooker, ang gagamitin natin pong load resistor dito ay ang heater. Paano gumagana ang ganitong circuit ng rice cooker? Para mag-generate ng init ang heater at makaluto ng sinaing, ay kailangan nito ng supply voltage na 220 volts na galing sa source or outlet. Kailangan kasi na magsalubong ang daloy ng kuryente dito sa heater mula dito sa source para magsimula na siyang uminit. Dahilan para makaluto ng sinaing. Kapag nakaluto na ito, tayo mismo ang magdi-disconnect ng main switch at makat off ang daloy ng kuryente para hindi masunog ang kanin. Ibig sabihin, ang rice cooker circuit na ito ay manual. Kailangang bantayan para hindi makasunog ng kanin. Ang tanong, paano ito gawing automatic? Para ito maging automatic, gagamit po tayo dito ng magnetic temperature sensor para hindi kailangan siyang bantayan. Ito na ang magmo-monitor kung luto na ang sinaing at ikakat off niya ang linya para maputol ang supply ng kuryente dito sa main switch patungo sa heater. Dahilan para tumigil ang heater sa pag-init. May magnet po ito na bumibitaw kapag na-reach na niya yung high cooking temperature, ibig sabihin luto na ang sinaing. At kapag bumitaw ang magnet na ito, ayan po sa ilalim, ayan, mapapansin nyo, nagtutulak-tulak siya. Nakadikit siya doon. Pag bumitaw, itutulak niya itong lever. Ganyan. Yan. Pag nakabaon siya ng ganun, ibig sabihin nakalubog yung switch ng rice cooker. At kapag bumitaw ang magnet, aangat ngayon ang switch ng rice cooker. Dito po nangyayari yan. Okay? Dahil itutulak niya ang lever bar ng switch para mag-cut off yung main switch. Ito po yung main switch. Kita nyo yan. Yan ang itutulak niya para kumawang sa contactor ng plate nito. So, ganun po ang operation kapag automatic na ang rice cooker. Hindi na kailangang bantayan. Ang magnetic po ay itong bilog sa gitna. Dito po nakapwesto yan. Ito po yung magnetic temperature sensor. Ito yung magnet niya. At ito yung lever bar niya para panulak doon sa main switch. Pag bumitaw yung magnet dito sa temperature sensor, itutulak niya yung lever bar para i-open yung main switch. Mawawalan na ng supply voltage or current
sa heater. Dahilan para tumigil sa pag-init. Hindi masusunog ang sinaing. Okay, ganun lang po ang operation kapag automatic na ang rice cooker. Hindi na kailangang bantayan. Ang problema kapag ang bagong luto na kanin ay biglang tinanggal or inalis sa mainit na kinalalagyan, ito ay medyo hilaw pa. Kailangan pa kasi nito na main-in para makuha ang tamang pagkakaluto. Dahil dito, kailangan natin na gumamit ng thermostat para main-in ang sinaing. Ang thermostat po ang magkukontrol para mapanatili ang warm temperature ng heater. At ito po yung thermostat. Katulad rin po ito ng automatic switch na pag na-reach na niya yung warm temperature ay mag-o-open po siya. Ika-cut off niya ang linya ng circuit. Dahilan ulit para tumigil ang pag-init ng heater. Ang thermostat po kasi ang nagre-regulate ng warm temperature ng heater para main-in ang sinaing. Magkaiba po ang init ng warm temperature sa init ng cooking temperature. Mas mababa po kasi ang init ng warm temperature kaysa sa init ng cooking temperature na pwedeng makaluto ng sinaing. Kaya tandaan kung ano ang trabaho ng thermostat. Ito po ang nagkukontrol para ma-regulate yung tamang temperature para sa pag-in-in lang. Ang temperature na ito ay hindi nakakaluto ng sinaing. Sa halip ay napapanatili lamang nito ang tamang heat temperature niya. Okay, ganun po ang warm operation ng rice cooker. Paano naman ang connection nito? So ito po yung thermostat. Nakakonect po siya sa line 2 at saka sa isang terminal ng main switch. Then ang kabilang terminal ng thermostat ay connected sa heater. I-analyze po natin ang circuit kung paano mag-automatic cut off ang main switch at kung paano mag-automatic on and off yung thermostat. Mapapansin niyo yung thermostat ay normally close. Lagi po yan ang naka-close pagka malamig yung heater. Mag-o-open lang po yan pag naging maligam-gam na ang init ng heater. Ibig sabihin, mababa lang ang heat temperature, nag-o-open na siya dahil nakaka-detect siya ng init sa heater na meron na siyang warm temperature. I-o-open niya ngayon yung bimetal strip ng thermostat na ito para hindi dumaloy ang kuryente papunta doon, dahilan para hindi magtuloy ng init ang heater. Kapag lumamig na ulit ang heater, kusang magkuklose yung thermostat, dahilan para dumaloy ulit yung kuryente papunta sa heater. Ganun po ang function ng thermostat. Nag-on and off automatic. Pagka ganyan ang sitwasyon ng ating circuit at sinaksak natin sa outlet ang plug, magkakaroon na ng flow ng kuryente. Line 1 at line 2. Magsasalubong na dito ang daloy ng kuryente dahilan para uminit ang heater. Mapapansin niyo naka-open pa yung main switch. Pag sinaksak niyo yan, may kuryente na napapasok dito. Pero take note, dahil ang kuryenteng papasok dyan ay kontrolado ni thermostat. Dahil ang init ng heater ay hanggang warm temperature lang, mababa lang ang init. Kasi mag-o-open siya kung sakaling tumaas ang init. Kahit may kuryente dyan at sinalangan natin ng kaserola na may bigas, hindi makakaluto ng sinaing yan. Kasi warm temperature lang ang kayang i-operate ng heater dahil kinukontrol ng thermostat. Paano makakaluto ng kanin ang heater? Isi-switch on din natin yung main switch. Ibababa po natin ang main switch. Dahilan para mag-close ang circuit at dumaloy ang kuryente direkta sa heater. Magsasalubong na yung line 1, line 2 supply ng kuryente doon sa heater. Dahilan para uminit na ng todo yung heater. Ibabypass na niya yung thermostat. Kahit kontrolin niya, kahit nakabuka na siya ngayon dahil mainit na yung heater, cut off na ang linya dito, tuloy-tuloy pa rin ang supply ng kuryente mula sa line 1 at line 2 papunta sa heater dahil naka-close po yung main switch. Lulutuin ng heater yung sinaing sa kaserola at kapag naluto na yung sinaing, mag-a-automatic cut off na siya.
Bakit magka-cut off siya? Mag-o-open po siya sa pamamagitan ng magnetic temperature sensor. Na-detect niya na high temperature na yung heater, luto na ang sinaing, bibitaw ngayon ang magnet, itutulak niya yung lever bar, itutulak niya para mag-open ang main switch. Dahilan para ma-cut off yung daloy ng kuryente. Hihinto ngayon sa pag-init ang heater dahil cut off na ang main switch. Ngayon, habang nakasalang pa ang kaserola na may lamang kanin sa rice cooker, ang heater ay unti-unting lalamig. Pag malamig na siya, magpapunction na naman ang thermostat. Kahit naka-open na yung main switch at na-detect ng thermostat na malamig na ang heater, magko-close siya. Dahilan para dumaloy ang kuryente dito. Hindi na dun dadaan kasi cut off doon. Dito dadaan ang kuryente sa thermostat na naka-close kasi na-detect niya na malamig na yung heater kaya nag-close automatic. Dadaloy ngayon ang kuryente sa heater. Ganon din sa line 1, sa lubong sa line 2. Ang mangyayari, iinit na naman ang heater pero kontrolado pa rin ni thermostat. Pag na-reach na niya yung warm temperature na pang-in-in, saka lang siya ulit mag-o-open. Pabalik-balik lang. Pag lumamig, close. Pag uminit ng konti, open. Pag lumamig, close. Close, open. Kaya patay sindi ang heater. Dahilan para ma-maintain yung init ng kaserola. Sa ganitong sitwasyon, makukuha na ang tamang pagkakaluto ng kanin. Okay, ganun lang po ang operasyon ng simpleng rice cooker. Pero may isa pa po tayong problema. Paano natin malalaman kung nasa cooking operation o kaya ay nasa warm operation na ang rice cooker? Maglalagay po tayo ng dalawang light indicators. At dito po yan ilalagay. Kailangan yan na mayroong resistor at bulb. Yan. Dalawa po yan. Ito yung kulay red. Tapos isa pa, dito, ganun din, bulb ulit at resistor. Okay? Ito naman yung yellow. Indicator light at mga resistors para sa pagmamonitor ng operation ng rice cooker circuit. Dito siya nakakonect. Ganyan po ang connection. Ito po ay resistor, ito ay resistor, at dalawang bulb. Isang red, isang yellow. Ang circuit po na ito ay para sa indicator light. Sila po ang magsasabi sa atin kung ang rice cooker ba ay kasalukuyang nagluluto pa lang or nakaluto na. Aralin po natin kung paano mag-operate ang indicator light circuit. Sa ganyang connection, naka-open yung main switch. Pagka sinaksak natin sa outlet yung plug, ang mangyayari niyan, nakailaw na kaagad yung red. Ibig sabihin, cook operation na kaagad siya kahit hindi pa naka-switch on yung main switch. Bakit? Kasi kahit walang pang pumapasok mula sa line 2 papunta dito sa heater na ang dinaanan ay main switch, dito muna dadaan yung kuryente sa baba papunta sa thermostat, at ang thermostat dahil malamig ang heater, magpuplo ngayon direkta, zero resistance po yan, naka-short yan papunta doon. Shorted ang linya nito papunta sa heater dahilan para hindi umilaw yung yellow. Nakuha? Bakit hindi iilaw ang yellow? Kasi po, naka-bypass ang linya ng thermostat. At ito po ay parang isang wire lang. Kasi ang thermostat ay katumbas lamang ng connecting wire, zero resistance, mabilis ang daloy ng kuryente, papasok sa heater. Dahilan para hindi umilaw yung yellow. Kahit nakakook yan, kontrolado pa rin ni thermostat ang heater. Kasi pag na-detect niya na uminit ng konti, mag-open lang siya. Anong mangyayari? Iilaw po ang yellow dahil nawala yung bypass. Dito na ngayon dadaan ang kuryente papunta sa heater. Nakuha? Dahilan para mamatay naman ang red. Bakit namatay ang red at ito naman ang umilaw? Nagkabaliktad. Kasi nag-bypass naman ang kuryente dito sa heater. Mas mababa kasi ang resistance ng heater kumpara doon sa circuit ng indicator light ng cook circuit. Dahil low resistance, dito mauunang pumasok. At ito ngayon ang iilaw, kulay yellow, naka-warm.
Kailan lang mamamatay ang yellow indicator? Pagka nag-close ito. Babalik na naman ang kuryente, painitin niya uli, at pag uminit na naman ng konti, open na naman siya. Iilaw lang to, babalik-balik lang. Ganun po yan. Yun po ang trabaho ng thermostat para ma-maintain yung warm temperature ng heater. Ang gagawin natin para makaluto ng sinaing, ang heater ng rice cooker, i-switch on natin ito. Ang mangyayari niyan, mananatiling naka-red ang indicator light ng cook dahil nagsalubong na ang supply ng kuryente sa heater simula sa line 1 at simula sa line 2 sa lubong. Dahilan para umilaw ang red dahil nakaparallel siya dito. At dito naman, hindi pa rin iilaw yung yellow kasi nga nakabypass pa rin ang thermostat. Hanggat nakabypass yan, hindi iilaw to. Okay, ganun lang po ang circuit operation ng rice cooker. Kung hindi naintindihan, pakiulit lang po ang video na ito at huwag magsasawa. Sana po ay nakaluto ako ng isang dagdag kaalaman para maihain sa inyo. Paki-like and share naman po nito para matikman din ng iba. Subscribe na din kayo para dito tayo ay magsalo-salo sa The real life Dickens Real Flow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.